And ito na nga guys, dahil na-scan na ang aming iPass, pasakay na kami ng mga tricycle. So, ayan yung design ng tricycle nila guys. So, merong sakayan sa likod and meron din sa harap. Diba ang ganda? Pero mostly ginagamit nila yung likod na part para panglagyan ng mga luggage, mga gamit ng mga passenger. Hindi nila nilalagyan ng pasahero. Pero pag marami siguro silang sakay, pwede nilang isakay doon sa likod. Pero mostly, nagiging ano na lang siya, panglagayan ng mga gamit. And in all fairness, sobrang organized nila rito. Kita nyo guys, so talagang nakapila yung mga tricycle sunod-sunod kung sino yung next in line, yung talaga yung masasakyan ng pasahero. And ayan, may nag-a-assist din sa amin, may tumutulong sa amin paglagay ng mga gamit para dyan sa mga babiyahe ng tricycle. Ayan nga, si tatay yung tumutulong sa amin. And dahil nga organized sila rito, so mabilis yung turnover nila, mabilis makaalis yung mga tricycle, mabilis rin makabalik, then mabilis makabiyahe. Hindi ko lang alam kung magkano yung bayad mismo dun sa tricycle. Dahil lang nakalagay dun sa receipt ng iPass namin, 450 pesos. Round fare na yon, papunta and pabalik na dun sa port kasama yung pag-alis namin dun sa Boracay later. And meron pa rin kasamang half in, half on bus yun eh. So, hindi ko talaga alam kung paano yung calculation nila ng bayad dun. So, simula sa airport, guys, sakay kayo ng tricycle, mga 5 to 10 minutes papunta sa kanilang port para sumakay naman ng bangka, papunta na talaga sa Boracay mainland. And ayan nga, pagbaba namin ng tricycle, ang daming mga porter na nagtanong sa amin kung gusto namin magpatulog sa mga bagahe namin. Yan na talaga yung trabaho nila guys, mag-assist sa mga dumarating na mga pasahero dito. And bahala na kayong mag-abot sa kanila kung magkano yung gusto nyo iabot sa tulong na naibigay nila sa inyo that time. Hanggang dun sa bangka, ihahatid nila kayo dyan, i-assist nila kayo. And pwede rin kayo magtanong sa kanila kung hindi nyo pa alam yung mga gagawin. Yan. So, dahil nga naka-iPass kami, hindi na namin kailangan maghugot-hugot ng pera para magbayad sa mga terminal fee, environmental fee, boat fee. Dire-diretso na kami, ni-scan na lang nila yung QR code namin. Then, ano na kami, naka-pass na kami. Hindi na kailangan pumila or what, hindi na hassle. And eto na nga, papasok na kami sa boat terminal nila para sumakay na kami ng bangka. And bago makapasok, kailangan mo muna i-scan ang mga bags, mga gamit mo dyan para pumasok and make sure na wala kang dalang kung anumang mga delikadong bagay dyan. Kung hindi pa kami naka-iPass guys, kailangan pa namin bumili ng mga ticket dyan, magbayad ng environmental fee, kailangan namin pumila dyan. Pero dahil naka-iPass kami, dire-diretso na agad kami dun sa loob. Yun ang kagandahan na naka-iPass guys, talagang convenience ang ina-avail mo sa iPass. Kaya nga pag bumili ka ng iPass guys, may convenience fee na 170 pesos. Ang binayaran nga pala namin sa iPass guys ay 860 pesos each. So bago ka makapasok dito guys, kailangan dala-dala mo na yung ticket ng environmental fee, terminal fee, boat ticket. Kasi ayan, titignan lahat yan ni kuya dyan. Pero dahil naka-iPass kami, pinadiretso na kami kasi doon pa sa loob i-scan yung aming QR para sa iPass. So, dire-diretso lang. Di ba yun ang kagandahan, guys? Pag sinabi namin naka-iPass kami, sasabihin lang nila, okay, diretso na lang. Doon na lang sa may iPass machine. Then, i-scan doon yung QR namin. Tapos, diretso na ulit. And, hindi pa masyadong naaano yung iPass kasi kakaunti lang yung mga nag-a-avail pa ng iPass. So, walang pila talaga pag nag-iPass kayo. Kaya, dire-diretso. So, maganda talaga siya. Kaya, kung gusto nyo rin ng less hassle and convenient na trip papuntang Boracay, I must say, you must avail ng iPass. Lalo na pag may mga kasama kayong senior or kaya mga kids. Yan, ito talaga yung dapat sa inyo kasi talagang
total convenience ang maa-avail nyo pagka naka-iPass kayo. Ayan, kagaya niyan, ini-scan na lang yung QR namin dito. Then may ticket na agad kami para sa boat. Tapos kinuha na ni Kuya yung seat number namin para sa boat na sasakyan namin. Ayan, dyan binibigay yung mga seat number para sa boat na sasakyan. And si Kuya na yung gumawa nun para sa amin. And papunta na kami doon sa boat mismo. Susundan lang namin si Kuya kasi hindi naman namin alam kung saan ang daan. Kaya sabi ni Kuya sa amin, "Ma'am, sundan nyo lang ako. Papunta na tayo doon sa boat na sasakyan nyo." Ang sakit ng hita namin pero kailangan mabilis kasi yun, no? Pinag-help sa amin, ang bilis niya maglakad. Malaking tulong siya ngayon. Here's our seat number 1617 MB Charlotte. Yan yung mga sasakyan, guys. Kung sa Bohol, sa Cebu may Ocean Jet, dito sa Boracay may ganito. Hindi ko alam ang tawag dito. Basta yan, mga passengers boat. Where's Charlotte? Saan si Charlotte? Wow. 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 Thank you. Sundin nyo lang yung seat number. Yes po. Thank you, Kuya. Thank you so much. And buti na lang talaga, guys, nag-ask kami ng help ng porter kasi ang lalaki nung maleta namin, lalo na yung maleta ni Marks, tapos ang dami pa namin bit-bit. And malaking tulong talaga siya lalo na dito sa pagsakay sa boat kasi pag kami lang yun, ang hirap naman buhatin nung maleta namin pasakay sa boat. Kaya simula pa lang doon sa labas, pag salubong nila sa amin, sabi talaga nila, "Ma, mag-porter kayo kasi mahirapan kayo magsakay ng mga gamit nyo sa boat." Which is true naman. Kaya thank you sa mga porters dito sa Boracay. Dahil big help sila lalo na sa amin na ang raming dalang gamit kasi galing pa kaming Cebu. So yung mga pinamili namin pasalubong sa Cebu, dala-dala rin namin dito sa Boracay. So buti pa yung mga pasalubong namin sa Cebu nakapunta ng Boracay. So after nga ng ilang minutes lang na paghihintay dito sa boat, napuno rin naman agad siya kasi mabilis lang yung dating ng mga pasahero, tuloy-tuloy. As in, mabilis lang sila makabiyahe dito. And yung layo pala ng port sa Katiklan hanggang papuntang port ng Boracay is 5 to 10 minutes lang. Wala pa nga atang 10 minutes. Makakarating na agad kayo sa Boracay Port. 'Di ba? Ang bilis lang ng biyahe. Akala ko nga nung una malayo pa. And eto na nga, after ilang minutes lang ng biyahe sa dagat, nandito na agad tayo sa Boracay Port. Naghahanap na lang yung aming driver ng paparkingan para makapag-parking na kami. And makababa na kami. Ayan, nandito pa lang tayo sa port pero nagpapakita na yung ganda ng Boracay, guys. Kasi tingnan nyo yung kulay ng tubig. Color blue. Ang ganda, ang linaw. Kitang-kita yung ilalim, guys. Medyo hindi lang kita dahil magalaw dahil nga uma-under kami and meron ding paalis na boat kaya medyo nagugulo yung tubig. Pero sa personal, kitang-kita yung ilalim and crystal blue talaga yung tubig, guys. Ang ganda tingnan. So, ito na. Malapit na talaga kaming mag-park and bumaba. And nung nakapag-park na nga yung bangka na sinasakyan namin, nag-uunahan na yung mga pasahero, pinauna na namin sila dahil nga may dala kami mga maletang malalaki and marami kaming gamit na dala. So, sabi namin, sige, mauna na silang lahat. Last na kaming bababa. Nagre-ready na kami para buhatin sana yung mga maleta naming malalaki and mga gamit naming marami. Pero parehas din pala sila ng kalakaran dito. May mga porters din na umakyat nung bangka namin pagka-parking namin para mag-lend ng help sa mga passengers na kailangan ng tulong magbaba ng mga maleta. So, ginrab na namin yung opportunity para ma-help nila kami. Kasi ayan yung tatawirin namin tapos dala-dala namin yung maleta, di ba, guys? So, baka mahulog pa namin or what. Kaya nag-ask na lang kami ng help. Magbibigay lang naman kami ng konting tip para sa help nila na ibaba hanggang dito yung maleta namin.
And here we are guys, we made it sa Boracay Port. Nandito na nga tayo, nakarating na tayo. Ayan na yung mga maleta namin na dala-dala ni Kuya. Thank you so much kay Kuya na tumulong sa amin para ibaba yung aming mga kagamitan dito sa port. Dahil kung kami yan sigurado, nahirapan na kami. Salamat sa mga buhay ng mga porters dito. And palakad na nga kami palabas ng kanilang port para bumiyahe naman papunta sa aming hotel. So sa Station 1 pala kami papunta kasi doon nakalocate yung aming hotel na pag-i-stayan dito for 4 days and 3 nights sa Boracay. So ayan yung sinasabi kong tubig sa inyo guys kanina oh. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina, ang ganda ng tubig. Hello Boracay! Our adventure begins! Thank you for watching guys! See you on the next episode! Bye!